Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Ito ni Zoe, itong si Moira. At agad naman sinabi dito ni Zoe na kailangan nilang mailigtas nga ang kanyang ina. Nagulat naman itong si Doc Joanne at si Doc Ken dahil nga ay buhay pala itong si Moira. Mali pala ang informasyon na sinabi dito ni Nurse Ivan. Dahil ang pagkakasabi nga dito ay wala na nga daw ito dahil nakita niya itong si Zoe na umiiyak. Ngunit hindi pa naikwento dito ni Zoe na si Annalyn nga ang dahilan kung bakit ay nadugtungan pa ang buhay dito ng kanyang ina. Samantalang, nagdududa at nagulat naman si Giselle at Aling Susan dahil sa biglaang pagyakap dito ni Zoe dito kay Carlos. Tila mukhang mag-ama nga ang dalawa. Hindi rin makapag-react itong si Harry dahil sa nakikita nito. Awkward naman sa pakiramdam dito kay Doc Carlos dahil nga nalungkot ito masyado at labis ang kanyang pag-aalala. Wala na nga hindi na nga nagpaalam pa itong si Zoe dahil sinabi na nga dito na hindi niya kasama itong si Annalyn at agad na itong sumama doon sa pagligtas at pagdala ni Moira doon sa Apex. Samantalang, maya-maya naman ay lumabas naman itong si Annalyn at Doc Lendon. Napapaiyak na lamang itong si Giselle dahil nga ang akala niya ay mapahamak si Annalyn. Ngunit ligtas na nga ito at nakalabas naman ang buhay. Ngunit maya-maya ay sinabi naman na kulang nga ang mga bata dahil wala itong si Precious. Binalikan kasi doon ang kanyang manika na naiwan nila. Kaya naman, dali-daling sumunod itong si Annalyn papunta sa loob. Ang hindi naman inaasahan dito ni Giselle at Aling Susan na bumalik itong si Annalyn dahil hindi nila ito nakasama papuntang A-Stage. Nagulat na lamang sila na ibinalita na bumalik nga doon si Annalyn sa loob at wala ito sa A-Stage. Kaya naman nung puntahan nga nila muli itong si Annalyn ay agad naman nanikip itong dibdib ni Aling Susan dahil hindi ito makahinga sa sobrang tensyon at stress. At doon naman sa kinaruruunan dito ni Lynette at RJ. Naalala nga dito ni RJ ang pag-file niya ng petition ng annulment sa kasal nila ni Moira. Naalala nito na si Lynette pala ang kanyang minamahal at si Lynette ang kanyang pinili. Agad naman sinabi dito ni Lynette na wag daw magsasalita ng ganun itong si RJ dahil hindi daw nakakatuwa, parehas na kasi sila na meron ng ibang minamahal. At ngayon ay nakita naman dito ni Michael itong si Lynette na tumatawag nga doon ng tulong. At may nakita na butas doon at tinanggal naman dito ni Michael ang simento na nakaharang dito. At sinabi niya na doon na lamang daw dumaan itong si Lynette upang makalabas. Ngunit nahirapan naman itong si RJ na gumapang palabas. At dahil dito ay nawalan nga siya ng malay. Labis naman ang pag-aalala dito ni Lynette at baka ay hindi na makita ni RJ ang kanyang mga anak. Hindi pa nga alam dito ni Lynette kung ligtas na ba itong si Annalyn. Ang pagkakasabi daw kasi dito ni Michael ay nakalabas na daw itong si Annalyn at papunta na daw ito ng Eastridge. Ang hindi nila alam na natabunan at nadaganan ang paa dito ni Annalyn doon sa muli na namang aftershock. At dahil dito ay nagsasalita naman itong si Doc Lendon dahil natanaw niya itong si Emily at sinabi naman niya dito na kailangan na niyang sumama.
Mapapahama kaya ang dalawa? Kaya ito ang dapat nating aantabayan at aabangan bukas dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap.